Sa gitna ng isang bayan sa Nueva Vizcaya, naroon ang munting tindahan ng mga aklat ni Trisha, na mas kilala sa pangalang Trisha's Bookstore. Nakapwesto ito sa isang tahimik na sulok ng bayan, sa tabi ng lumang simbahan na may tumutubong baging sa mga pader. Ang tindahan ay maliit at may karakter. Ang mga shelves ay gawa sa kahoy na may iba't ibang laki at kulay, at puno ng mga libro na may iba't ibang edad at kondisyon. Si Trisha, isang babae na may mahinhin ng ngiti at mga matang tila palaging nagtatanong, ay nakatayo sa likod ng kanyang tindahan, maingat na pinupunasan ng alikabok sa isang lumang aklat. Lumaki siya sa kahirapan, ngunit sa tulong ng kanyang lola, natutunan niyang pahalagahan ang mga aklat bilang mga kayamanan ng kaalaman at pantasya. Ang kanyang mga magulang ay maagang pumanaw sa isang aksidente, at ang mga aklat na ito, ang mga pahina ng pantasya at pagtakas, ang naging kanyang kasama sa mga panahong iyon ng kalungkutan. Isang malamig na gabi, habang nag-aayos siya ng mga aklat pagkatapos ng isang araw ng hindi masyadong mabentang kalakalan, isang matandang babae na nakabalot sa makapal na shawl ang pumasok sa tindahan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa paligid, tila may hinahanap. "Trisha, naghahanap ako ng aklat para sa aking apo," sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay mahina. "Siyempre po, Aling Zelda. Anong uri ng kwento ang gusto ninyo para sa kanya?" tanong ni Trisha, habang dahan-daang lumalapit sa seksyon ng mga pambatang aklat. "Hindi ako sigurado, pero gusto ko sana ng isang aklat na magtuturo sa kanya ng kabutihan at lakas ng loob," sagot ni Aling Zelda, na may pag-aalala sa kanyang tinig. Habang inaabot ni Trisha ang isang lumang aklat na may pamagat na, "Ang Batang Magiting," may isang pahina na biglang lumipad mula sa aklat. Ang pahina ay naglalaman ng mga salitang nakasulat sa gintong tinta. "Aling Zelda, tingnan po ninyo ito," sabi ni Trisha, na ipinapakita ang pahina sa matanda. "Kay ganda naman. Parang may mahika ang aklat na ito," bulong ni Aling Zelda, habang hinahaplos ang mga salita. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng tindahan, habang pinupunasan ni Trisha ang alikabok sa mga lumang aklat, madalas siyang magmuni-muni tungkol sa kanyang mga pangarap. Bata pa lang siya, ipinakilala na sa kanya ng kanyang lola ang kahalagahan ng mga libro. Sa bawat pahina, hindi lamang kaalaman ang kanyang nakukuha, kundi pati na rin ang inspirasyon para sa kanyang sariling buhay. Isang hapon, dumalaw ang kanyang matalik na kaibigan na si Ana, isang guro sa lokal na paaralan. Ang kanilang pag-uusap ay madalas umikot sa mga aklat at sa epekto nito sa mga kabataan. "Trisha, kahit na hindi gaanong kumikita ang tindahan mo, napakahalaga ng ginagawa mo," sabi ni Ana habang sinusuri ang isang aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. "Alam ko, Ana, ngunit minsan, hindi ko maiwasang isipin kung sapat ba ang aking nagagawa. Gusto ko, sa bawat libro na mabasa nila, ay may matutunan silang aral na magagamit nila sa totoong buhay," sagot ni Trisha, habang pinapakita ang pagnanais na lumikha ng pagbabago sa kanyang komunidad. "Alam mo, Trisha, bilang guro, nakikita ko ang epekto ng iyong mga libro sa aking mga estudyante. May mga bata na dito unang natutong magbasa at umibig sa pag-aaral dahil sa mga aklat mo," paliwanag ni Ana, na may pagmamalaki sa kanyang tinig. Napangiti si Trisha, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. "Salamat, Ana. Iyon talaga ang layunin ko. Gusto kong maging bahagi ng kanilang paglaki at matuto sila hindi lamang sa aklat kundi sa buhay." Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, isang batang lalaki ang pumasok sa tindahan. Siya si Miguel, isa sa mga madalas na bumibisita at nagbabasa sa sulok ng tindahan. "Tita Trisha, mayroon ba kayong bagong libro tungkol sa mga dinosaur?" tanong ni Miguel na may kasabikan sa kanyang mga mata. "Oo, Miguel, meron tayo. Dito, tingnan mo ito," sabi ni Trisha, na inaabot ang isang makulay na aklat kay Miguel. "Ito ang pinakabago nating aklat tungkol sa mga dinosaur. Marami kang matututunan dito." Habang pinagmamasdan ni Trisha si Miguel na masayang binubuklat ang mga pahina ng libro, nadama niya ang isang malalim na kasiyahan. Sa mga sandaling ito, nararamdaman niyang natutupad niya ang kanyang misyon. "Alam mo, Ana," sabi ni Trisha, na tumingin muli sa kanyang kaibigan, "ito ang mga sandaling nagpapaalala sa akin kung bakit hindi ako sumusuko. Ang makita lang ang mga ngiti sa kanilang mga mukha, alam kong may kabuluhan ang lahat ng aking kapaguran." "Tama ka, Trisha. Ang mga bata tulad ni Miguel ang nagpapatunay na mahalaga ang iyong ginagawa. Huwag kang panghinaan ng loob.
Ang iyong tindahan ay higit pa sa isang negosyo, ito ay isang lugar ng pagkatuto at inspirasyon, sagot ni Anna, habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Trisha bilang tanda ng suporta. Sa pagtatapos ng araw, nang mag-isa na lamang si Trisha sa kanyang tindahan, pinagmamasdan niya ang mga hilera ng mga libro at napabuntong hininga. Bagamat alam niyang mahirap ang landas na kanyang tinatahak, napagtanto niyang walang ibang bagay na nais niyang gawin. Ang mga libro, para sa kanya, ay mga binhi na itinatanim niya sa isip at puso ng kanyang komunidad, umaasang ito'y magbubunga ng mabuti sa hinaharap. Sa paglipas ng mga araw, ang bookstore ni Trisha ay nakaranas ng sunod-sunod na pagsubok. Marami sa kanyang mga suki ang unti-unting hindi na bumabalik, pinili na lamang nilang bumili ng mga aklat sa mas malalaking bookstore o sa online na may mas murang halaga. Ang dati-rati masiglang tindahan ay unti-unting naging tahimik, at ang mga libro na dati puno ng buhay at kulay ay nagsimulang mag-ipon ng alikabok. Isang umaga, habang nag-aayos si Trisha ng ilang mga lumang aklat, dumating si Mang Rodel, isang retiradong guro at isa sa kanyang mga matagal ng suki. Magandang umaga Trisha. Mukhang tahimik ngayon dito bati ni Mang Rodel. Magandang umaga po, Mang Rodel. Opo, medyo matumal nga po ang mga nakaraang araw, o buwan, malungkot na tugon ni Trisha, habang pinipilit ibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Alam mo Trisha, narinig ko na marami ngayon ang bumibili sa internet. Mas mura at hindi na kailangang lumabas ng bahay, sabi ni Mang Rodel, na may halong pag-aalala. Totoo po yan Mang Rodel. At dahil doon, kahit ang mga tapat kong suki ay bihira na kong bumisita. Napakahirap makipagsabayan sa mga malalaking online bookstore na mga yan, pag-amin ni Trisha, habang sinisikap na itago ang kanyang pagkadismaya. Habang nag-uusap, naupo sila sa dalawang lumang upuan sa sulok ng tindahan. Ang hangin mula sa bintana ay dala ang halimuyak ng mga lumang pahina, na nagpapaalala sa kanila ng mas magagandang araw. May maitutulong ba ako Trisha? Alam mo namang ang tindahan mo ang paborito kong lugar. Dito ko natagpuan ang marami sa mga librong nagbago ng buhay ko, malumanay na tanong ni Mang Rodel. Salamat po Mang Rodel. Sa totoo lang, hindi ko na rin po alam. Subalit, naisip ko na baka kailangan ko ng magdagdag ng ibang serbisyo o produkto. Siguro, mga crafts o sining mula sa lokal nating mga artists, mungkahi ni Trisha, sinusubukang maghanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Magandang ideya yan Trisha, at alam mo, maaari rin tayong mag-organisa ng mga reading sessions o workshops dito. Maaaring makahikayat ito ng mga bata at kanilang mga magulang na muling bumisita, suhestyon ni Mang Rodel, na nakangiti. Napaisip si Trisha sa mga suhestyon ni Mang Rodel. Marahil, ito nga ang kinakailangan upang muling buhayin ang interes ng komunidad sa kanyang tindahan. Magandang ideya po yan Mang Rodel. Siguro ay kailangan ko nga ng kaunting pagbabago. Kailangan ko lang sigurong maglakas loob at subukan ang mga bagong bagay, sabi ni Trisha, na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, nararamdaman ni Trisha ang pagbabalik ng kanyang sigla. Ang suporta ni Mang Rodel at ang posibilidad ng bagong simula ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Bagamat alam niyang hindi magiging madali ang landas na ito, handa na siyang harapin ang mga pagsubok na may bagong lakas at determinasyon. Ang bookstore ay hindi lamang isang lugar kung saan ibinebenta ang mga aklat, ito rin ay isang tahanan ng mga pangarap at posibilidad. Ang bawat sulok ay puno ng mga kwento ng pag-asa, at ngayon, nais niyang idagdag ang kanyang sariling kwento ng pagbangon at pagpupunyagi. Sa mapanglaw na gabi na iyon, habang sinasara ni Trisha ang mga blinds ng tindahan at pinapatay ang mga ilaw, isang pambihirang pangyayari ang nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Mula sa pinakamalalim na sulok ng tindahan, kung saan nagtatago ang mga aklat na bihirang mabasa, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw. Isang maliit na duwende na may kulay berdeng balat at may mga matang kumikislap sa dilim ang biglang nagpakita. Ang kanyang damit ay gawa sa mga dahon at bulaklak, tila isang bahagi ng kagubatan na nabuhay. Magandang gabi Trisha, ang bati niya, ang kanyang boses ay tila musika sa hangin. Ako si Dalubhasa, ang tagapangalaga ng mga aklat. Ako ay naririto upang tulungan ka. Halos hindi makapaniwala si Trisha. Tinitigan niya ang kakaibang nilalang na ito, pinipilit intindihin kung produkto lamang ba ito ng kanyang pagod na imahinasyon. Tutulungan ako. Paano mo ako matutulungan? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Alam ko ang mga hamon na iyong kinakaharap,
sagot ni Dalubhasa, na naglalakad papalapit sa kanya. Nakikita ko ang pagmamahal mo sa mga aklat at ang iyong pagnanais na ibahagi ang kaalaman. Ako ay naririto upang bigyan ng mahika ang iyong mga aklat. Sa bawat aklat na mabibili mula sa iyong tindahan, magkakaroon ito ng kapangyarihan na magdulot ng kaalaman at yaman sa mambabasa. Isang halo ng pagdududa at pag-asa ang umusbong sa puso ni Trisha. At ano naman ang hinihingi mo sa akin kapalit nito? Simple lang, Trisha. Ang kailangan ko lamang ay ang iyong patuloy na paniniwala sa kapangyarihan ng mga aklat at sa mahika ng kaalaman, sagot ni Dalubhasa. Ngayon ay umupo sa tuktok ng isang tambak ng mga libro. Pakiramdam ni Trisha ay para siyang bumalik sa kanyang pagkabata, sa mga gabi kung saan ang mga kwento ng engkanto at mahika ay tila totoo. Dahan-dahan siyang tumango, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Sige Dalubhasa, naniniwala ako sa mga aklat, at handa akong maniwala sa mahika ng kaalaman, sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng determinasyon. Ngumiti si Dalubhasa, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Mabuti, simulan natin. Tumalon siya mula aklat sa aklat, hinahawakan ang bawat isa at binibigyan ng lihim na sinag. Sa bawat hipo, ang mga aklat ay tila ba nagningning, puno ng bagong buhay at posibilidad. Habang pinapanood ni Trisha ang prosesong ito, ang kanyang puso ay napuno ng isang kakaibang init. Ang ideya na ang kanyang mga aklat ay magiging instrumento ng tunay na pagbabago sa buhay ng kanyang mga customer, ay nagdala sa kanya ng di maipaliwanag na kaligayahan. Paano ito gumagana Dalubhasa? Tanong niya, hindi mapigil ang maging curious. Ang bawat aklat ay may taglay na kapangyarihan na pumasok sa mga puso at isip ng mga readers. Ang mahika ay mag-uudyok sa kanila na hanapin at yakapin ang kanilang mga pangarap, at sa proseso, ay mapapabuti nila ang kanilang mga buhay, paliwanag ni Dalubhasa, habang patuloy sa kanyang gawain. Nang matapos ang paglalagay ng mahika sa mga aklat, lumapit si Dalubhasa kay Trisha. Ngayon Trisha, ang iyong tindahan ay hindi lamang basta tindahan ng aklat. Ito ay isang pinto sa mga bagong mundo at bagong simula. Tumayo si Trisha, mas malakas ang kanyang loob at mayroong panibagong pag-asa. Salamat, Dalubhasa. Hindi ko malilimutan ang gabing ito. Pangako, patuloy kong itataguyod ang mahika ng mga aklat. Ngumiti si Dalubhasa, at dahan-daang nawala sa dilim, iniwan si Trisha sa gitna ng kanyang bagong mahiwagang bookstore. Habang nag-iisa, napagtanto niya na ang gabi ay hindi lamang simula ng isang bagong kabanata para sa kanyang tindahan kundi para sa buong komunidad na rin. Sa gitna ng lumalagong hirap na nararanasan ng mga magsasaka sa kanilang maliit na bayan, si Mang Juan, isang may edad na magsasaka, ay dumating sa tindahan ni Trisha isang mainit na hapon. Tangan ang pag-asang mapabuti ang kanyang tumatamlay na ani. Naglakad siya patungo sa seksyon ng mga aklat pang-agrikultura na may pag-aalinlangan ngunit may kaunting pag-asa. Trisha, mayroon ka bang mairerekomenda na libro para sa isang katulad kong halos sumuko na sa pagsasaka? Tanong ni Mang Juan, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at pagkabahala. Teka lang po, Mang Juan. May isang libro dito na baka makatulong, sagot ni Trisha, habang maingat na iniaabot ang isang makapal na aklat na may pamagat ng mga luntiang bukirin at masaganang ani. Subukan niyo po itong basahin. Baka sakaling may matutunan kayo na mga bagong pamamaraan. Binuklat ni Mang Juan ang aklat, at agad siyang naakit sa mga pahinang naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga makabagong teknik sa pagsasaka, at mga organikong pamamaraan ng pagtatanim. Sa tulong ng duwendeng si Dalubhasa, ang aklat ay nalagyan ng mahika, at sa hindi maipaliwanag na paraan, ang mga salita ay tila direktang kumakausap sa puso at isip ni Mang Juan. Maraming salamat Trisha. Ako'y umaasa na makakatulong ito. Mahirap na ang buhay, at kung hindi pa gaganda ang aking ani, hindi ko na alam ang aking gagawin, wika ni Mang Juan, habang binabayaran ang aklat. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Mang Juan ang pag-apply ng mga natutunan mula sa aklat. Naglagay siya ng mga bagong sistema ng irigasyon, ginamit ang mga organikong fertilizer, at sumubok ng crop rotation. Sa bawat araw na lumipas, napansin niya ang mga pagbabago. Ang mga pananim ay mas luntian, mas malago, at ang lupa ay tila nabubuhay muli. Isang umaga, habang nagkakape, nakita niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang sakahan. Hindi ako makapaniwala, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Parang may mahika sa mga payo ng aklat na yon.
Pagkaraan ng ilang buwan, dumating ang anihan, at ito ang pinakamasaganang ani na kanyang nakamit sa loob ng maraming taon. Punong-puno ang kanyang bodega ng mga pananim na handa nang ipagbili sa merkado. Sa tagumpay na ito, hindi nagdalawang isip si Mang Juan na bumalik sa tindahan ni Trisha. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ngiti. "Trisha, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan," sambit niya, habang iniaabot ang isang basket ng pinakamagandang mga gulay mula sa kanyang ani. "Ang aklat na binili ko rito ay nagbago ng takbo ng aking buhay. Parang may mahika nga yata. Masaya ako para sa inyo, Mang Juan," tugon ni Trisha. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. "Ito talaga ang layunin ng aking tindahan, ang makatulong sa pamamagitan ng mga aklat." Ang kwento ni Mang Juan ay mabilis na kumalat sa bayan. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga tao sa tindahan ni Trisha, umaasang makakahanap din sila ng kanilang sariling himala sa mga pahina ng kanyang mga mahiwagang aklat. Ang unang tagumpay ni Mang Juan ay hindi lamang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanya kundi nagpatunay din sa kapangyarihan ng mga mahiwagang aklat na inalok ni Trisha. Pagkatapos ng naging tagumpay ni Mang Juan, ang kwento tungkol sa aklat na bumago sa kanyang buhay ay mabilis na kumalat. Mabilis itong naibahagi mula sa isang magsasaka patungo sa iba pang mga residente, at di naglaon, maging sa mga kalapitbayan at probinsya. Sa isang maaraw na hapon, habang abala si Trisha sa pag-aayos ng mga bagong libro, isang grupo ng mga tao mula sa isang malayong lugar ang masayang pumasok sa tindahan. Ang una ay isang babaeng may dalang maliit na bata. "Magandang hapon, Trisha," bati ng babae. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod mula sa mahabang paglalakbay ngunit may bakas ng pag-asa. "Kami po ay galing pa sa norte. Nabalitaan po namin ang tungkol sa inyong tindahan at mga aklat." "Magandang hapon din sa iyo," nakangiting tugon ni Trisha, na nabibigla sa bilis ng pagkalat ng balita. "Anong uri ng aklat ang inyong hinahanap?" "Naghahanap po ako ng aklat para sa aking anak," sabi ng babae, habang tinuturo ang batang lalaki na mahiyain ngunit masiglang tumitingin sa paligid. "Gusto ko po sana siyang mahilig sa pagbabasa, tulad ng kanyang ama." Nanlaki ang mga mata ng bata nang makita ang mga makukulay na libro sa shelves. "Gusto ko po ng libro tungkol sa mga robot," sabi ng bata, ang kanyang boses ay puno ng excitement. "Ah, mayroon tayong perpektong libro para dyan," sabi ni Trisha habang inaabot ang isang libro na may makintab na pabalat na nagpapakita ng mga robot. Ito ay tungkol sa mga pakikipagsapalaran ng isang batang scientist at kanyang robot. "Sigurado akong magugustuhan mo ito." Habang hawak ng bata ang libro, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pag-aalangan patungo sa purong kagalakan. "Salamat po," sigaw niya, hindi na mapigilan ang ngiti. "Aling Trisha, maraming salamat po," sabi ng ina, ang kanyang mga mata ay may luha ng pasasalamat. "Napakalayo ng aming pinanggalingan, pero sulit po ang biyahe dahil sa inyong tulong." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trisha ang bigat at halaga ng kanyang ginagawa. Hindi lamang ito basta pagbebenta ng mga libro, ito ay pagbabago ng mga buhay sa pamamagitan ng literatura. "Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy akong naniniwala sa kapangyarihan ng mga aklat," sabi ni Trisha, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang bawat libro na lumalabas mula rito ay may dalang pag-asa at inspirasyon. Habang patuloy ang araw, dumami pa ang mga tao mula sa iba't ibang lugar na dumating, bawat isa ay may kani-kanyang kwento at pangangailangan. Si Trisha, sa kabila ng pagod, ay puno ng pasasalamat at paghanga sa hindi inaasahang epekto ng kanyang munting tindahan. Sa pagtatapos ng araw, habang nagliligpit si Trisha ng tindahan, pinagmasdan niya ang mga natitirang libro. Ang bawat isa ay hindi lamang basta papel at tinta kundi isang portal sa isang bagong mundo, naghihintay na buksan at tuklasin. Ang bawat araw ay isang paalala kung bakit ako nagsimula sa negosyong ito, bulong ni Trisha sa sarili habang pinapatay ang ilaw ng tindahan. Hindi lang ito negosyo, kundi isang misyon para sa kaalaman at pag-asa. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Trisha ang presensya ng mahiwagang si Dalubhasa, ang duwende, na nagbigay ng unang spark sa kanyang tagumpay. Kahit hindi niya ito nakikita, alam niyang naroon siya, sumusuporta at nagbabantay sa bawat yugto ng kanyang paglalakbay. Sa paglipas ng mga buwan, ang hindi inaasahang tagumpay ni Trisha sa kanyang bookstore ay nagbunga ng malaking pagbabago hindi lamang sa kanyang negosyo, kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay.
Ang pagdagsa ng mga mamimili ay nagbigay daan sa kanya upang kumita ng higit pa sa kanyang inaasahan, na nagpapahintulot sa kanyang isakatuparan ang matagal na niyang pinapangarap na proyekto. Isang hapon, habang sila'y nagtatanim ng mga bulaklak sa lumang hardin ng kanilang bahay, kinausap ni Trisha ang kanyang lola tungkol sa isang espesyal na plano. "Lola, may nais po sana akong ibahagi sa inyo," panimula ni Trisha, habang maingat na itinatanim ang mga binhi ng rosas. "Sa tulong po ng ating tindahan at sa biyayang dala ng mga aklat, gusto ko pong magbigay ng isang regalo bilang pasasalamat sa inyong walang sawang pag-aalaga at pagmamahal sa akin." Nagtaka ang kanyang lola, itinigil ang paghuhukay sa lupa at tumingin kay Trisha. "Anong regalo iyan, apo?" tanong niya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kuryosidad. "Gusto ko po sanang magpatayo ng isang bagong bahay para sa atin," sagot ni Trisha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Isang bahay na mas komportable, may maluwang na hardin para sa inyong libangan, at sapat na espasyo para sa ating mga bisita." Labis ang pagkabigla at kasiyahan sa mukha ng kanyang lola. "Talaga bang para sa atin iyan, apo? Hindi ko inaasahan na magkakaroon pa ako ng ganitong klaseng tahanan sa aking pagtanda." "Opo, lola. Utang ko po sa inyo ang lahat. Ang bahay na ating ipapatayo ay simbolo ng aking pasasalamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin," paliwanag ni Trisha. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Niyakap ng kanyang lola si Trisha ng mahigpit. Ang mga luha ng kagalakan ay damaloy sa kanyang mga pisngi. "Salamat, apo. Hindi ko maipahayag kung gaano ako kaligaya. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko." Makalipas ang ilang linggo, nakipagkita si Trisha kay Mang Berting, isang kilalang arkitekto sa kanilang bayan. Pinag-usapan nila ang disenyo ng bahay. Inilahad ni Trisha ang kanyang mga nais para sa bagong tahanan. "Mang Berting, gusto ko po sana ng isang bahay na may malaking bintana, para makita namin ang hardin mula sa loob. At sana po ay may malaking kusina din, dahil mahilig po kaming magluto ni Lola," detalyadong sabi ni Trisha. "Tama ka, Trisha. Magiging maganda ang bahay na may ganitong mga katangian. Sisiguraduhin kung magiging komportable at maaliwalas ang inyong magiging tahanan," tugon ni Mang Berting, habang ipinapakita ang mga paunang sketch ng bahay. Sa mga sumunod na buwan, sinubaybayan ni Trisha ang bawat yugto ng pagtatayo ng kanilang bagong bahay. Bawat bato na inilalagay, bawat haligi na itinatayo ay nagdala ng labis na kagalakan sa kanyang puso, lalo na kapag nakikita niyang nasa sabik din ang kanyang lola sa kanilang bagong tahanan. Nang sa wakas ay natapos ang bahay, magkahawak kamay silang pumasok sa loob. Ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal. Bawat detalye ay sumisimbolo sa bagong kabanata ng kanilang buhay, ang kabanata ng kasaganaan at pasasalamat. Ang kanilang bagong tahanan, na bunga ng mahika ng mga aklat at ng walang pag-iimbot na pagmamahal, ay naging kanlungan ng saya at bagong alaala para kay Trisha at sa kanyang mahal na lola. Ang tagumpay ng tindahan ni Trisha sa kanilang bayan ay naging simula lamang ng isang mas malawak na kabanata sa kanyang buhay. Habang patuloy na umuunlad ang kanyang negosyo, naisipan niyang magbukas ng isang branch sa isa pang bayan, upang mas marami pang tao ang makaranas ng mahika ng kanyang mga aklat. Sa tulong ni Mang Berting at iba pang masisipag na manggagawa, naitayo ang bagong tindahan sa loob lamang ng ilang buwan. Ang bagong branch ay mas malaki at mas maluwang kumpara sa orihinal na tindahan, ngunit pinanatili ni Trisha ang kaparehong mainit at nakakaingganyong atmosfera na nagbigay daan sa kanyang unang tagumpay. Isang gabi, bago ang opisyal na pagbubukas ng bagong branch, dumalaw muli si Dalubhasa, ang duwende, upang dalhan ng mahika ang mga aklat sa bagong bookstore. "Trisha, nabalitaan ko ang iyong mga plano at nakita ko ang iyong pagsisikap na palawakin ang iyong negosyo," bati ni Dalubhasa, na may ngiti sa kanyang mukha. "Narito ako upang tiyakin na ang bagong tindahang ito ay magiging kasing hiwaga ng nauna." "Dalubhasa, maraming salamat sa iyong pagbabalik. Alam kong malaki ang naitulong ng iyong mahika sa unang tindahan, at lubos akong nagpapasalamat na narito ka upang tulungan din ang branch na ito," sabi ni Trisha. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Habang sila'y nag-uusap, nagsimula si Dalubhasa sa kanyang mahiwagang ritual. Tumalon siya mula aklat hanggang aklat, hinahawakan ang bawat isa at binibigyan ng espesyal na liwanag. Ang bawat libro ay tila nagliliwanag sa ilalim ng kanyang mahika, naghihintay na ibahagi ang kaalaman at inspirasyon sa mga bagong readers. "Napakaganda," bulong ni Trisha, habang pinapanood ang prosesong ito. "Dalubhasa,
Sa tingin mo ba ay magiging matagumpay din ang branch na ito tulad ng nauna? Sa aking mahika at sa iyong pagsisikap, walang duda na magtatagumpay ito, tiwalang sagot ni Dalubhasa. Ang mahika ng mga libro ay walang hanggan, at habang may mga tao na nagnanais matuto at magbasa, patuloy itong magbibigay ng biyaya. Sa gabi bago ang pagbubukas, hindi halos makatulog si Trisha dahil sa excitement at kaba. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang handa na siya at ang kanyang team na harapin ang bagong yugto ng kanilang paglalakbay. Sa araw ng pagbubukas, maraming tao ang dumagsa sa bagong tindahan, naakit sa balita ng mahiwagang mga libro at ang reputasyon ng tindahan ni Trisha na kumalat na sa malalayong lugar. Mula sa mga mag-aaral, guro, magulang, hanggang sa mga matatanda, lahat ay sabik na makatuklas ng bagong kaalaman at inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw, pagod man ngunit mayroong kasiyahan, naupo si Trisha sa likod ng kanyang desk at nagpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap. Ang kanyang pananampalataya sa mahika ng mga aklat, pati na rin sa suporta ni Dalubhasa, ay nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon na patuloy na palawakin ang kanyang misyon na magbigay ilaw sa buhay ng marami sa pamamagitan ng literatura. Ang tagumpay ng mga aklat ni Trisha ay hindi lamang natatangi sa kanyang personal na buhay, ito ay lumikha rin ng mga makabuluhang pagbabago sa buhay ng maraming tao sa komunidad. Isa na rito si Ma'am Jenny, isang masigasig na guro sa pampublikong paaralan ng bayan, na nadiskubre ang isang aklat sa tindahan ni Trisha na lubos na nagbago ng kanyang pamamaraan sa pagtuturo. Isang hapon, matapos ang kanyang klase, nagtungo si Ma'am Jenny sa bookstore ni Trisha, bitbit ang nasabing aklat na tila isang kayamanan. Trisha, maraming salamat sa pagkakaroon ng ganitong aklat, bungad ni Maria, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa excitement. Simula nang gamitin ko ang mga estratehiya mula dito, nakita ko ang malaking pagbabago sa aking mga estudyante. Nakangiti si Trisha habang pinakikinggan si Ma'am Jenny. Masaya akong marinig iyan, Ma'am Jenny. Anong mga pamamaraan ba ang iyong sinubukan? May ilang mga laro at interactive na activities dito na talaga namang nakakaengganyo sa mga bata. Hindi lamang sila natuto ng mas mabilis, ngunit naging mas aktibo rin sila sa klase. Pati ang kanilang mga magulang ay nakapansin ng pagbabago, pagbabahagi ni Ma'am Jenny, habang ipinapakita ang ilang mga pahina ng aklat kay Trisha. Napuno ng kasiyahan ang puso ni Trisha sa mga salitang iyon. Nakakatuwa talagang malaman na may malaking tulong ang aklat na ito sa iyong pagtuturo. Ibig sabihin, epektibo ang libro. Oo talaga nga, sagot ni Ma'am Jenny. At alam mo ba, dahil dito, ako ay kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na guro sa aming paaralan. Ito ay malaking karangalan para sa akin. Karapat-dapat ka sa pagkilalang iyon, Ma'am Jenny. Ang iyong pagsisikap at dedikasyon sa iyong propesyon ay tunay na kahanga-hanga, papuri ni Trisha. Sa sandaling iyon, isang mag-aaral ni Ma'am Jenny na si Anita, kasama ang kanyang ina, ay pumasok sa tindahan. Ma'am Jenny, masiglang tawag ni Anita. Sabi ko po sa mama ko, dito kami bumili ng libro para sa aking assignment. Lumapit si Ma'am Jenny sa kanyang mag-aaral at ngumiti. Mabuti iyan, Anita. Trisha, si Anita ay isa sa aking mga estudyante na tunay na nagpakita ng pag-unlad dahil sa mga activities na nakapaloob sa aklat na ito. Tumingin si Anita sa kanyang guro na may paghanga. Ma'am, ang saya-saya po ng klase natin ngayon. Gusto ko po yung mga laro at quiz. Hindi na po boring ang aralin. Napatawa ang ina ni Anita. Salamat po, Ma'am Jenny, at sa iyo rin, Trisha. Nakita ko po kung gaano kasigla ang aking anak sa pag-aaral ngayon. Ang mga simpleng salitang iyon mula kay Anita at sa kanyang ina ay nagbigay kay Ma'am Jenny ng mas malalim na kasiyahan, at kumpirmasyon na ang kanyang pagsisikap ay may malaking epekto hindi lamang sa mga bata kundi pati na rin sa kanilang mga magulang. Ma'am Jenny, patunay ang mga salitang iyan na malaki ang iyong ambag sa edukasyon ng mga bata. Patuloy kang maging inspirasyon sa kanila, sabi ni Trisha, habang magkasamang pinagmamasdan nila si Anita at ang iba pang batang pumapasok sa tindahan. Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad pa uwi, napuno ng pagmumuni-muni si Ma'am Jenny. Ang aklat na nabili sa tindahan ni Trisha ay hindi lamang nagsilbing kasangkapan sa kanyang pagtuturo, kundi naging susi rin sa pagbukas ng mga bagong oportunidad para sa kanya at sa kanyang mga estudyante. Ang tagumpay niya bilang guro ay isang patunay sa kapangyarihan ng edukasyon at sa walang hanggang mahika ng mga aklat. Sa maliit na bayan kung saan sikat ang tindahan ng mga aklat ni Trisha, si Pedro ay kilala bilang isang tambay na madalas makitang nakatambay sa kanto,
hawak ang isang bote ng alak. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat nang magdesisyon siyang pumasok sa tindahan ni Trisha, dala ng kuryusidad sa mga usap-usapan tungkol sa hiwaga ng mga aklat. Habang naglalakad si Pedro sa mga pasilyo ng tindahan, ang kanyang mga mata ay napako sa isang aklat na may pamagat na, "Simulan ang iyong negosyo." Bagaman nag-aalinlangan, kinuha niya ito at lumapit sa counter kung saan naroon si Trisha. "Magandang hapon, Trisha. Magkano ito?" tanong ni Pedro, medyo nahihiya. "Magandang hapon, Pedro. Maganda ang napili mo. Iyan ay 150 lamang. Maraming nakasulat dyan tungkol sa pagsisimula ng sariling negosyo," tugon ni Trisha, na may ngiti sa kanyang labi. "Talaga, Trisha, baka ito na ang simula ng pagbabago ko," sambit ni Pedro, habang binibilang ang dala niyang pera. "Oo, Pedro, walang masamang subukan. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago," sagot ni Trisha, hinihikayat siya. Umuwi si Pedro dala ang aklat at sinimulan niyang basahin ito ng gabing iyon. Sa mga sumunod na araw, bihira na siyang makitang nakatambay sa kanto. Sa halip, abala siya sa pag-aaral ng mga prinsipyo ng pagnenegosyo at pagpaplano. Isang hapon, habang nasa tindahan si Trisha, bumalik si Pedro, ngunit ngayon ay may bagong sigla sa kanyang mga mata. "Trisha, gusto ko lang sanang magpasalamat. Dahil sa librong ito, nagkaroon ako ng lakas ng loob na simulan ng sarili kong maliit na tindahan ng mga prutas," masayang balita ni Pedro. "Talaga, napakagandang balita niyan, Pedro. Kumusta naman ang iyong tindahan?" tanong ni Trisha, tunay na natutuwa sa kanyang narinig. "Sa awa ng Diyos, maayos naman. Unti-unti itong umuunlad. Hindi ko akalain na magiging ganito," sagot ni Pedro, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Alam mo, Pedro, kahit kailan ay hindi pa huli ang magbago. Ipinagmamalaki kita, magpatuloy ka lang, at tiyak na mas marami pang magagandang bagay ang darating sa iyo," sabi ni Trisha, hinahangaan ang determinasyon na ipinakita ni Pedro. Mula noon, naging regular na bisita si Pedro sa tindahan ni Trisha, hindi lamang para bumili ng mga libro kundi para magbahagi rin ng kanyang mga tagumpay at aral na natutunan mula sa kanyang negosyo. Ang dating tambay na si Pedro ay naging isang respetadong negosyante sa kanilang bayan. Sa paglipas ng panahon, ang tindahan ni Pedro ay lumago mula sa pagiging maliit na pwesto ng prutas patungo sa isang kilalang tindahan sa kanilang bayan. Ang kanyang tagumpay ay naging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kabataang dati-rati tulad niya. Sa bawat bagong araw, si Pedro ay nagpapasalamat sa kapalaran at sa mahiwagang aklat mula sa bookstore ni Trisha. Ang simpleng pagbabago ng kanyang mga gawi at ang pagtanggap ng bagong kaalaman ay hindi lamang nagbago ng kanyang personal na buhay, kundi nagbigay rin ng bagong pag-asa sa kanyang pamilya at komunidad. Ang kanyang kwento ay patunay na ang mahika ng pagbabasa ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang isang tao kundi ang buong komunidad. Si Rosa, isang balo na may 3 anak, ay naghahanap ng paraan upang makaraos sa araw-araw na hamon ng buhay. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa pamilihang bayan, napadaan siya sa tindahan ni Trisha at naakit sa display ng mga libro sa bintana. Napukaw ang kanyang atensyon ng isang aklat na may pamagat na, "Paghahalaman sa bakuran, isang gabay para sa bawat panahon." Dala ng pangangailangan at pag-asa, pumasok si Rosa sa tindahan upang tingnan ang aklat. "Magandang umaga, Trisha. Magkano ba itong libro tungkol sa paghahalaman?" tanong ni Rosa, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalangan. "Magandang umaga, Ate Rosa. Iyang libro ay 200 lamang. Napakaganda niyang gabay para sa mga nagsisimula sa paghahalaman, lalo na kung gusto mong matutunan kung paano magtanim ng mga gulay at prutas sa iyong bakuran," sagot ni Trisha, na may ngiti ng pagtanggap. "Siguro nga kailangan ko ito. Gusto kong magtanim sa bakuran para makatipid sa gastusin at sana kumita rin kahit papaano," paliwanag ni Rosa, habang mahigpit ang hawak sa libro, na tila ba ito ang susi sa isang bagong bukas. "Isang magandang desisyon po iyan, Ate Rosa. Ang pagtatanim ay hindi lamang makakatulong sa iyong gastusin, kundi makakabuti rin ito sa kalusugan ng iyong pamilya. Kung may katanungan po kayo sa pagbabasa, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa akin," sabi ni Trisha, na puno ng suporta. Umuwi si Rosa na may bagong pag-asa at sigla. Sa sumunod na mga linggo, ginugol niya ang kanyang libreng oras sa pagbabasa ng aklat at pag-aaral kung paano magtanim at mag-alaga ng mga halaman sa kanyang bakuran. Unti-unti, nagsimula siyang magtanim ng mga gulay tulad ng kamatis, sitaw, at talong.
Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman, dumating ang kanyang kapitbahay na si Aling Nena. "Rosa, ang ganda na ng iyong gulayan. Paano mo ito nagawa?" tanong ni Aling Nena, na namamangha sa luntiang tanawin. "Aling Nena, may nabili akong aklat sa tindahan ni Trisha. Malaki ang naitulong nito sa akin para matutunan ang tamang pagtatanim," sagot ni Rosa, na may ngiting mayroong pagmamalaki. "Mukhang kailangan ko rin yatang bumili ng ganyang aklat. Nakikita ko kasi ang laki ng pagbabago sa iyong bakuran," komento ni Aling Nena, habang pinagmamasdan ang mga maayos na hanay ng mga gulay. Habang lumilipas ang mga buwan, ang mga pananim ni Rosa ay lumago at nagbunga ng sapat upang hindi lamang makatulong sa kanilang pagkain kundi pati na rin sa pagkakaroon ng karagdagang kita. Nagawa niyang ibenta ang sobra sa pamilihang bayan. Ang kita mula sa pagbebenta ng mga gulay ay ginamit niya para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. "Trisha, salamat talaga sa libro. Hindi lang ito nagbago ng bakuran ko, binago rin ito ang buhay namin," pagbabahagi ni Rosa nang minsang bumalik siya sa tindahan para bumili ng iba pang aklat. "Masaya po ako para sa iyo, Ate Rosa. Ipinakita mo na sa sipag at tiyaga, maraming magagandang bagay ang maaaring mangyari," tugon ni Trisha, na tunay na nagagalak sa tagumpay na tinatamasa ni Rosa. Sa bawat paglipas ng araw, ang pagbabago sa buhay ni Rosa ay naging inspirasyon hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para rin sa buong komunidad. Ang aklat na kanyang nabili ay naging simbolo ng pag-asa at bagong simula para sa isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Sa paglipas ng mga taon, ang tindahan ni Trisha ay hindi lamang naging isang lugar para sa pagbili ng mga libro kundi naging isang sentro ng komunidad, kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang lakad ng buhay ay nagtitipon upang matuto, magbahagi, at mag-inspire sa isa't isa. Ang tagumpay ni Trisha ay lumago ng lumago, ngunit higit pa rito, ang kanyang impluwensya sa pagpapalaganap ng kaalaman at inspirasyon ay hindi matatawaran. Isang hapon, habang abala si Trisha sa pag-aayos ng ilang bagong mga libro, pumasok si Mr. Ramos, isang lokal na manunulat, sa tindahan. Matagal nang suki si Mr. Ramos at madalas siyang makipag-usap kay Trisha tungkol sa mga libro at sa kanilang epekto sa lipunan. "Trisha, ito na yata ang pinakamagandang lugar sa ating bayan," bati ni Mr. Ramos, habang tinitingnan ang mga bagong aklat na nakadisplay. "Talaga po ba? Maraming salamat, Mr. Ramos. Palagi ko pong sinisikap na maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang tindahan para sa lahat," tugon ni Trisha na may ngiti. "Napansin ko rin ang mga workshop at reading sessions na iyong inoorganisa. Napakahusay. Hindi lamang ito nagbibigay kaalaman kundi nagtataguyod din ng komunidad ng mga mambabasa at manunulat," dagdag ni Mr. Ramos, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga. "Mahalaga po sa akin na maging aktibo ang bookstore hindi lang sa pagbebenta kundi sa pagiging parte ng edukasyon at kultura ng ating bayan. Gusto ko pong maging pamana ito, hindi lang para sa akin kundi para sa susunod na henerasyon," paliwanag ni Trisha. Ang kanyang tinig ay puno ng pagnanais na mag-iwan ng makabuluhang bakas sa mundo. "Nakakabilib ang iyong dedikasyon, Trisha. Sigurado akong marami ang nagpapasalamat sa mga naiambag mo," sabi ni Mr. Ramos. "Ako, bilang isang manunulat, ay maraming natutunan at na-inspire sa mga aklat mo dito. Ito'y nagsilbing tulay para sa aking mga akda. Kayo po ang inspirasyon sa akin, Mr. Ramos. Ang inyong mga salita at mga akda ay nagbibigay rin ng inspirasyon at pag-asa sa marami," tugon ni Trisha. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, dumating si Marta, isang batang ina na madalas bumisita sa tindahan kasama ang kanyang maliit na anak. "Trisha, gusto ko lang sabihin na malaki ang naitulong ng inyong mga libro sa aking anak. Dahil sa mga story hour mo, mas naging mahilig siyang magbasa at magtanong," sabi ni Marta, habang pinapahid ang pawis sa noo ng kanyang anak. "Nakakatuwa namang marinig iyan, Marta. Salamat sa patuloy ninyong pagbisita at suporta," masayang sagot ni Trisha. Sa pagtatapos ng araw, nang mag-isa na lang si Trisha sa tindahan, tumingin siya sa paligid, sa mga shelves ng mga libro, at sa mga upuang madalas mayroong mga taong nagbabasa at nagtuturo. Napuno siya ng malalim na pasasalamat at kasiyahan. Ang kanyang bookstore, ang kanyang pamana, ay hindi lamang isang negosyo kundi isang bahagi ng kanyang komunidad, isang lugar kung saan ang mga pangarap ay nabibigyan ng pakpak at ang mga isip ay lumalawak. "Ang lahat ng ito ay higit pa sa inaasahan ko," bulong niya sa sarili, habang isinasara ang tindahan para sa gabi.
Sana'y patuloy itong magbigay inspirasyon at pag-asa sa marami, ngayon at sa mga darating pang panahon.